Nehemias, Kabanata 2. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inumin ng hari. Isang araw ng unang buwan, 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes. Binigyan ko siya ng kanyang inuming alak. Noon lamang niya ako nakitang malungkot. Tinanong niya ako, "Bakit ka nalulungkot? Tingin ko sa iyo'y wala ka namang sakit." Natakot ako, kaya sinabi ko sa hari, "Naway ingatan kayo ng Diyos habang panahon." Nalulungkot po ako sapagkat ang lunsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno ay wasak at ang mga pintuan niyon ay natupok ng apoy. "Ano ngayon ang nais mo?" tanong ng hari. Nanalangin ako sa Diyos ng kalangitan at pagkatapos, sinabi ko sa hari, "Kung pahihintulutan po ninyo ko, kamahalan, nais kong umuwi sa Huda upang itayong muli ang lunsod na pinaglibingan sa aking mga ninuno." Sinabi sa akin ng hari na nooy katabi ng reyna, "Gaano ka katagal roon at kailan ka babalik?" Nagtakda ako ng panahon at malugod naman akong pinahintulutan. Nakiusap ako sa hari na bigyan na rin niya ako ng mga liham para sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Ilog Euphrates upang paraanin ako patungong Huda. Gumawa rin siya ng sulat para kay Asaph, ang tagapamahala ng kagubatan ng kaharian, upang bigyan ako ng mga trosong gagamitin sa pintuan ng muog ng templo, sa pader ng lunsod, at sa bahay na aking titirhan. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Nang ako'y umalis, pinasamahan pa ako ng hari sa mga pinuno ng hukbo at sa isang hukbong nakakabayo. Pagdaan ko sa mga gobernador ng lalawigan sa kanluran ng Euphrates, iniabot ko sa kanila ang liham ng hari. Nang malaman ni Sanballat na Horonita at ni Tobias na isang opisyal na Amonita na may dumating upang itaguyod ang kapakanan ng mga Israelita, sila'y lubos na nagalit. Dumating ako sa Jerusalem. 3 araw na ako roon, ay hindi ko pa ipinaalam kanino man ang ipinagagawa sa akin ng Diyos tungkol sa Jerusalem. Sa gabi ng 3 araw, gumising ako at lumabas ng lunsod na may ilang kasama. Ang tanging hayop na dinala namin ay ang asnong aking sinasakyan. Lumabas ako sa pintuan ng libis, sa daang patungo sa bukal ng dragon, hanggang sa pintuang papunta sa tapunan ng basura. Sinuri kong mabuti ang gibagibang pader ng Jerusalem at ang mga nasunog nitong pintuan. Nagpatuloy ako sa pintuang bukal hanggang sa paliguan ng hari. Pagdating doon, walang madaanan ang sinasakyan kong asno, kaya't naglakad ako patungong libis at siniyasat ko ang pader. Pagkatapos ay muli akong pumasok sa pintuan ng libis, pabalik. Hindi alam ng mga pinuno kung saan ako nang galing at kung ano ang aking ginawa. Wala pa rin akong sinasabi sa mga Hudyo, sa mga pari, mga pinuno, mga opisyal, at sa iba pang magkakaroon ng bahagi sa gawain. Pagkatapos, sinabi ko sa kanila, "Nakikita ninyo ang kalunos-lunos na kalagayan ng ating bayan. Wasak ang Jerusalem at sunog ang mga pintuan nito. Itayo nating muli ang pader ng lunsod upang mahango na tayo sa kahihiyan." At sinabi ko sa kanila kung paano ako pinagpala ng Diyos at kung ano ang sinabi sa akin ng hari. "Kung gayon, simulan na natin ang pagtatayo," ang sagot nila. Kaya't naghanda nga sila upang simulan ang gawain. Ngunit nang malaman nito ni Sanballat na Horonita at Tobias na isang opisyal na Amonita at maging si Gesem na taga-Arabia, pinagtawanan nila kami at hinamak at sinabing, "Ano ang ginagawa ninyong yan? Naghihimagsik ba kayo laban sa hari?" Sinagot ko sila, "Pagtatagumpayin kami ng Diyos ng kalangitan, at kami
na kanyang mga lingkod ay magsisimula ng magtayo, ngunit kayo'y walang bahagi, karapatan o alaala man sa Jerusalem.